Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise you Jesus, hallelujah. Dumating na naman po ang araw ng ating midweek fellowship upang tayo'y makapagpuri ng sama-sama, makapagpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, praise you Jesus. Bago po tayo tumuon sa pakikinig ng salita ng Diyos o bago tayo makapagpuri, hallelujah, i-like po natin ang live streaming na ito sa ating mga kapatid, sa ating mga kaanak, sa ating mga kaibigan na malayo sa atin. Hallelujah, praise you Jesus. Hallelujah. Upang sila man mapagpala din ng mga salita ng Diyos na ating mapapakinggan. At bago po tayo tumuon sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, samahan po natin yung ating lahat anointing band sa kanilang pagpuri, sa kanilang pagsayaw at pagpalakpak. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat ng kadakilaan ay para lamang sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Jesus! Purihin ka, Panginoon! Purihin ka! Hallelujah! 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 Praise you, Jesus! Glorify your name, O God! Hallelujah! Praise your name! Praise your name, Lord! Hallelujah! Praise you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Praise your name! Praise you, Jesus! Hallelujah! 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 Sama-sama po tayo bumawit sa Panginoon ngayong gabi nito. Wala po tayong ibang mag-aalayan ng ating pagsamba at papuri kundi lamang ang Panginoong Hesus. Hallelujah!
magsasawang kay purihin. Ikaw lamang, Jesus, ang himig ng buhay ko. Di ako magsasawang ika'y sambahin. Di ako magsasawang kay purihin. Ikaw lamang, Jesus, ang himig ng buhay ko. Di ako magsasawang ika'y sambahin. Di ako magsasawang kay purihin. Ikaw lamang, Jesus, ang himig ng buhay ko. Di ako magsasawang ika'y sambahin. Di ako magsasawang kay purihin. Ikaw lamang, Jesus, ang himig ng buhay ko. Yes, God. Hallelujah. Ang lahat ng papuri at karangalan at pagsamba ay para lamang sa nag-iisang anak ng Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glorify your name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise your name, Jesus. Hallelujah. 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 Salamat, O Diyos, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong patuloy na pag-unawa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na walang papantay sa iyong presensya. Sa kabila man, Panginoon, ng aming nakikita sa paligid, naroroon, Panginoon, ang kapayapaan dahil kasama ka namin. Hallelujah. At sa oras pong ito, Panginoon, kami ay patuloy na aawit, kami ay patuloy na sasamba. Ang lahat-lahat ng ito ay para lamang sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ay mabuti, ikaw ay laging tapat, ikaw ay hindi nagbabago sa iyong mga pangako. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. 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 Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri't pagsambay iaalay. Bukas o ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka.
patuloy naming dalangin, Panginoon, na maging kalugod-lugod sa iyong harapan bilang isang buhay na alay, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo ang aming mga tinig, sa iyo ang aming mga pagsamba, O Diyos. Kay puti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupurit, pasasalamat ay sa iyo lamang nararapat.
Praise you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang aming sandigan, O Diyos. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Sa'yo'y magpupuri, sa'yo ay sasamba, O Diyos, dakila ka. Sa'yo ay aawit, sa'yo ay sasayaw, pagkat mahal kita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka. Sa'yo'y magpupuri, sa'yo ay sasamba, O Diyos, dakila ka. Sa'yo ay aawit, sa'yo ay sasayaw, pagkat mahal kita. Purihin po muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon naman po, ituon po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibabahagi ng ating pastor na si Brother Tonton Cruz. Kaya po, relax na po tayo. Pakinggan po natin yung salita ng Diyos. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po natin ng Panginoon.
Hallelujah. So, isang magandang gabi po sa ating lahat, isang pinagpalang gabi. At midweek na naman po natin na kung saan ito ay ginagawa natin upang matugunan yung pangangailangan nating espiritual. Upang tayo, hindi lang once a week tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Because, di ba, sa gitna ng linggo, mayroong magpapalakas ng kalooban natin, may magpapatatag ng pananampalataya natin. At yun yung salita ng Diyos na mapapakinggan natin ngayon. Amen? At kung hindi nga po ako nagkakamali, ay ngayon siguro ay parang ika-6 na buwan. Okay, ika-6 na buwan na po na tayo pong lahat dito sa mundo ay lumalaban dito sa pandemya na ito na COVID-19. At napakatagal na rin itong pandemic na ito na umiiral sa atin. At hanggang ngayon ay nilalabanan pa rin natin ito ng mga frontliners, ng ating gobyerno, ng lahat ng hindi lang sa Pilipinas, maging sa lahat ng panig ng mundo ngayon. Amen. At alam niyo po, bilang isang mananampalataya ni Kristo, bagamat, di ba, lagi natin ito pinapanalangit at dinideclare na natin ito na napagtagumpayan na natin ito. Amen. At totoo naman, mga kapatid, ito po ay napagtagumpayan na natin. Amen? Hindi man ito nakikita pa natin officially na wala ng COVID-19. Pero alam niyo po, tingnan natin yung buhay natin. Okay? Tingnan natin yung buhay natin during these times. Okay? During na mayroong pandemic sa ating buhay. Amen? Naramdaman ba natin na tayo ay natalo? Naramdaman ba natin na tayo ay kumbaga parang nagapi? Amen? So, hindi naman, di ba? Sa bilang mga anak ng Diyos, hindi natin naramdaman na tayo ay pinabayaan ng Panginoon. Hindi natin naramdaman na naig ng ganun na lamang yung pandemic na ito. Na sinira nito yung buhay natin, sinira nito yung pamilya natin, sinira nito yung bawat mahalagang o importanteng parte ng buhay natin. Hindi naman, di ba, mga kapatid? So, doon pa lang ipinakikita sa atin ng Panginoon. Okay? We are already victorious in this pandemic. Amen? Kasi alam niyo po, before pa rin magkaroon ng pandemic na ito, before pa magkaroon ng mga COVID-19 na ito, itong mga crisis na ito, amen? Lumaban na rin tayo eh. By speaking of battle, napaglabanan na rin natin yan at napagtagumpayan na rin natin yan. Amen? At ang maganda doon, mga kapatid, okay? Ang maganda doon, yung katagumpayan na naranasan natin. Yung katagumpayan na, alam nyo, ganito po kasi yan. Okay? Simulat sa pool pa bago pa tayo dumating dito sa COVID-19 na ito, napakarami na rin pagsubok. Napakadami na rin mga pandemya, especially mula noon hanggang ngayon, ito yung naghahari sa buong sanlibutan, yung kasalanan. Amen? Yung sumpa ng kasalanan na nagdudulot ng kamatayan, nagdudulot ng kahirapan, ng kalungkutan, ng kaguluhan, lahat ng yan. Okay? Lahat ng yan ang na-experience ng isang tao. Amen? At alam niyo po, pinaglabanan yan o pinagtagumpayan yan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Dahil sa pagmamahal niya sa atin, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Nang sa gayon, na sino mang sumampalataya, okay? Sumampalataya, nanalig, tinanggap, makipag-isa kay Jesus Christ. Okay? Yung nararanasan na ito ng punong-puno ng kaguluhan na dulot ng dyablo, okay, na dulot ng nitaning, okay, yung wasakin yung pamilya, wasakin yung kaligayahan, yung kapayapaan, okay, para itong mga dulot na ito nitaning ay mawala. Okay? Kaya ibinigay ng Diyos si Jesus Christ upang ang lahat ng ito, okay, hindi na maranasan ng tao. Okay? Pinagtagumpayan na ito ni Jesus Christ. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ,
ang tao din ngayon nagkakaroon ng katagumpayan. Okay? Katagumpayan sa hamon ng mundong ito, ng sanlibutan ito. Okay? Kaya sa bawat anak ng Diyos, nandiyan na yung buhay na walang hanggan. Nandiyan na yung buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? At yung mga bagay na yan ay napagtagumpayan natin yan because of Jesus Christ. Amen? Kaya kung sa mga bagay na yun, napagtagumpayan na ni Jesus Christ yan. Amen? Iniligtas niya na tayo sa kasalanan. Iniligtas niya tayo sa sumpa ng kasalanan. Okay? Kaya wag na tayong magtaka mga kapatid, kung dito sa pandemya na ito, okay, hindi natin nararanasan na napakabigat na itong pandemya na ito para sa buhay natin. Huwag na tayong magtaka kung bakit parang naging normal na lang sa akin ito. Okay? Parang hindi ako masyadong naapektuhan ito. Amen? Sa kabila ng pandemyang ito, nandiyan pa rin yung kaligayahan ko, nandiyan pa rin yung pag-ibig, nandiyan pa rin yung kapayapaan, okay? Nandiyan pa rin yung kaligayahan. Amen? That's because of Jesus Christ. Amen? Kung bakit ligtas tayo palagi, kung bakit iniingatan tayo, that's because of Jesus Christ. Amen? At yung battle na yon ay napagtagumpayan ni Jesus Christ. Amen? Kaya kung titingnan natin, mapalad natin mga kapatid, kung tayo ay nakapag-isa kay Jesus Christ, kung tayo nananampalataya sa Kanya, kahit anong ibato ng sanlibutan ito, kahit anong ibato ng mundong ito na pagsubok sa atin, tsak na tsak, mapagtagumpayan natin yan. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pero alam niyo po, hindi tulad noong battle na napagtagumpayan ni Jesus Christ. Alam niyo po, bilang anak ng Diyos, mayroon pa rin tayong battle, mayroon pa rin tayong digmaan na dapat harapin. Amen? And yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Mayroon pa tayong digmaan na dapat harapin, mga kapatid. Okay? Akala ko ba, Brother Tonton, napagtagumpayan na ni Jesus Christ. Okay? Tapos na yung battle na yon, already won. Ngayon po, meron pa rin tayong battle na dapat harapin at meron tayong digmaan na dapat nating ipanalo. Amen? Okay? At ano yon? And that is to win souls. Amen? Kasi alam niyo po, sa kabila ng tayo ay mananagumpay na because of Jesus Christ, okay? Sa kabila ng tayo ay mga ligtas na because of Jesus Christ, tanggapin natin yung katotohanan na hanggang ngayon, madami pa rin tao, o marami pa rin tayong mga mahal sa buhay, marami tayong mga kaibigan, na hindi pa rin talaga lubos na nakakakilala sa Diyos. O sabihin na natin na marami pa rin na hindi tumatanggap kay Kristo. Amen? At iyon yung battle na dapat nating harapin. Amen? Iyon yung battle na dapat nating ipanalo ngayon. Okay? Kaya nga sabi sa Mateo 28:19, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen? So, kaya siguro maraming Christians, okay? Maraming mga mananampalataya ni Kristo ang medyo alangan. Okay? Nagampanan nito. Okay? Kasi siguro talagang mahirap. Okay? Talagang mahirap. Nakikita nila na parang hirap gawin, napakahirap tuparin. Amen? Totoo po. Mahirap talaga. Amen? Kung titingnan nga natin, di ba? Bago mapunta sa atin at makarating sa atin yung mabuting balita tungkol kay Kristo, tingnan natin ang pinagdaanan ni Jesus Christ. Amen? Upang tayo ay maligtas. Talagang mahirap. Tingnan natin yung pinagdaanan ng mga apostol upang yung kasalitaan ng Diyos, yung mabuting balita tungkol kay Kristo ay makarating din sa atin. May digmaan. Okay? May battle. Amen? Pero unlike sa physical battle, di ba?
Ito yung tinatawag nating spiritual battle. Okay? Spiritual battle itong kinakaharap natin. Hindi battle ito na kailangan dumanak ang dugo. Okay? Hindi ito battle na kailangan may mamatay. Okay? Hindi po. This is spiritual battle. Pero bagamat ito ay spiritual battle, masasabi natin kung bakit siguro maraming Christians ang hindi tumutupad, okay, na sumusunod, na nag-aalangan, na humayo at gawing alagad ang mga tao sa lahat ng bansa, ay siguro nandyan yung takot. Amen? Nandyan yung takot. Kasi alam niyo po, whenever, okay, na tayo po ay tutuparin natin, na tayo humayo at gawing alagad ng lahat ng bansa, doon nagsisimula yung pangalawang digmaan natin, yung spiritual battle. Amen? Diyan po nagsisimula yan. Okay? Dahil alam niyo po ang sabi, sa 1 Pedro 5:8-9, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Amen? So, talagang, alam niyo po kasi, nandiyan ang devil. Okay? Ang kalaban natin dito ay ang devil. Okay? Ano yung labanan dito? Okay? Paano nakikipaglaban ng devil ngayon dito? Alam niyo po, sa atin kasi, okay, sa buhay natin bilang Christians, okay, o sabihin na natin, sa buhay ng isang tao, hatiin natin sa tatlo. Isang buhay na wala kay Kristo, isang buhay na na kay Kristo, at isang buhay na na kay Kristo at naglilingkod kay Kristo. Okay? So, lahat po ng yan, okay? May mga battles yan, okay? So, sa atin, wala na tayo dito sa buhay na wala kay Kristo. Okay? Kaya yung battle na wala kay Kristo, yung puro kahirapan, puno ng pagsubok, puno ng kaguluhan, puno ng confusions. Amen? Napagtagumpayan na natin yan because of Jesus Christ. Amen? So, tayo bilang mga anak ng Diyos, dalawa na lang. Okay? Mananampalataya ni Kristo, okay? At mananampalataya ni Kristo at lingkod ni Kristo. Amen? So sa atin, ang pinupukol sa atin ng dyablo dito, okay? Na sinasabing maghanda at magbantay, okay? Yun yung sarili natin. Okay? Ang inaatake niya dito, hindi yung kaligtasan natin, mga kapatid. Ang inaatake niya dito, yung tayo ay manatili lamang na buhay na mananampalataya lang ni Kristo. Okay? Kasi wala na magagawa ang devil pagdating sa kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, hawak ni Jesus Christ yan. Hindi niya hawak yan at hindi rin hawak natin. Okay? Kapag sinabi kaligtasan, si Jesus Christ po yan. Kaya nga ang mga anak ng Diyos, once saved, always saved. Amen? Ano ang gusto lang gawin ng dyablo? Na tayo, bilang Christians, okay? Aatakihin niya. Tatakutin niya, hindi mo kaya yan. Okay? Ang gusto niya, tumamimay lang tayo. Na gusto ng devil, okay ka na dyan, dyan ka na lang. Okay? Okay na yung ligtas ka na lang dyan. Okay? Enjoy mo na lang yung buhay mo ngayon. Okay? Huwag mo nang i-share yung mabuting balita sa tatay mo. Huwag mo nang i-share yung mabuting balita sa kapatid mo. Huwag mo nang i-share yung mabuting balita sa asawa mo, sa anak mo. Okay? Sa tiyuhin mo, sa tiyahin mo, sa kaibigan mo. Huwag mo nang i-share yan. Okay na yan. Okay? Atakihin ka ng napakaraming kasinungalingan ng dyablo. Kasi hindi mo kaya, hindi ka kakarapat dapat. Wala kang talento, wala kang kapangyarihan. Atakihin ka niyan. Amen? So, yan yung buhay ng isang buhay na mananampalataya ni Kristo lang. Okay? At ayaw natin nandun lang tayo, mga kapatid. Amen? So kung tatanungin tayo at sagutin na lang natin sa bawat sarili natin,
hahayaan ba natin na ang kaligtasan, yung buhay na meron tayo ngayon, ay tayo lang ang makaranas? Tayo lang ang mag-enjoy? Amen? Ayaw ba natin na maranasan ng kaibigan natin, ng pinsan natin, okay, ng mga kapatid natin, yung buhay na ganap at kasiyasiya ng nakay Kristo? Amen? Kaya nga kung titingnan natin mga kapatid, hindi ba yung sa parable of the talent? Amen? Na ano yung ginawa nung tatlo doon sa ibinigay na talento nung kanilang Panginoon? Yung binigyan ng, yung isa binigyan ng 5 o 5, di ba? Isa 2, isa. Okay? Yung 2 doon, di ba? Ikinalakal. Okay? Pero yung isa, di ba? Anong ginawa niya? Itinabi lang. Ibinaon sa lupa. Okay? Ibinaon sa lupa. Hindi niya ginamit. Okay? Ganon din. Pero ganon din tayo eh. Okay? Ano ba ang reaksyon ng Panginoon? Di ba? Ang sabi doon, tamad. At masamang alipin. Okay? Anong ginawa rin ng Panginoon doon? Di ba? Kinuha yung talento na meron siya at ibinigay doon sa ginagamit ito para lumago. Amen? Okay? So, ipinapakita doon mga kapatid na doon sa parable na iyon na bilang Kristiyano at bilang tumanggap kay Kristo, okay, ayaw ni Jesus Christ, ayaw ng Diyos, ayaw ng Panginoon na maging tameme lang tayo. Okay? Na maging tameme lang tayo, na magpapatakot lang tayo sa banta ng dyablo. Okay? Kaya kung titingnan natin sa sarili natin, kung tayo ay natatakot, kung tayo ay kumbaga nangangamba, kung tayo ay may pag-aalinlangan, kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon, baka nadagit tayo ng dyablo. Okay? Baka nasila na tayo. Kaya tayo ay complacent na lang doon sa kinatatayuan natin. Okay? At hindi natin ginagamit yung mga talentong ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus upang humayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Amen? So sana po, sa gabi na ito, okay, mabuksan yung isipan natin at malinawan tayo. Okay? Na tayo po ay may digmaang kinakaharap ngayon. Okay? Tulad sa isang digmaan, tandaan niyo po, tulad sa isang digmaan, okay, kailangan po ng bawat Kristiyano ang bawat isa. Diba? Tulad sa isang digmaan, kailangan ng backup. Okay? Hindi kaya na mag-isa lang ang lumalaban. Hindi kaya ng 2 lang o 3 lang ang lumalaban. Okay? Kung tayo ay soldiers of Christ, kailangan natin ang bawat isa sa laban ito. Okay? Kailangan natin ng bawat isa. Tayo po ay may iba't ibang talento. Okay? Na makakatulong sa bawat isa upang mapagtagumpayan yung labang ito. Amen? At ngayon po, tatalakayin natin, sinasabi na ngayon ng Panginoon, huwag tayong matakot. Amen? Kaya nga sabi sa Efeso 6:14-17, kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Ngayon, pinapaalala sa atin ni Pablo sa sulat niya sa Efeso. Okay? Sa laban na ito, binigyan tayo ng Diyos. Okay? Ng mga sandatang pandigma. Okay? Sa spiritual battle natin na ito, merong ibinigay ang Diyos sa atin. Okay? Ngayon, malalaman natin na meron pala tayo nito. Kaya tayo natatakot kasi akala natin wala tayong equipment o wala tayong armor, wala tayong weapon. Okay?
kung iyan po yung inaakala natin, matagal tayong nagoyo ni Satanas. Okay? Matagal tayong naloko. Naakala natin hindi tayo equip po tayo. Amen? At isa nga dyan sa pag-aaralan natin sa lahat ng mga sandata na yan, sa mga pandigma na yan, sa kasuotang pandigma na yan, okay, isa sa pag-aaralan natin ngayon ay yung sinturon ng katotohanan. Amen? O yung belt of truth. Okay? So lahat po yan, yun po yung mother verse natin. Okay? Sa loob ng 5 na Miyerkules, okay, pag-aaralan po natin lahat yung mga kasuotan, yung mga sandata natin, na pandigma na gagamitin natin sa spiritual battle natin ito. At ngayong gabi, magfo-focus po tayo doon sa belt of truth o yung sinturon ng katotohanan. Amen? Okay. So, sa isang, 'di ba? Sa isang sundalo, 'di ba? Sa isang sundalo, importante sa kanya yung kasuotang pandigma. Napaka-importante nun. Hindi pwedeng lumaban ng isang sundalo na nakapambahay lang siya. Amen? Okay? Yun yung nakasuot na ng pandigma, di ba? May kasuotang pandigma. Napapatay pa yung sundalo. What more, yung wala kang man lang armor, wala kang man lang helmet, wala kang man lang espada, na paano ka man lang makakalaban, di ba? So, napaka-importante po nung kasuotan na to. Okay? Pero ngayon, titingnan natin yung belt of truth. Parang titingnan natin, hindi siya parang pansinin sa isang pandigma. Okay? Hindi siya pansinin sa isang kasuotang pandigmaan. Amen? Hindi tulad ng plated armor, di ba? Yung helmet. Okay, yung mga swords, okay? Yung mga knives, yan, yung mga crossbows. Kung ito po ay era pa ng mga medieval age, okay, so hindi pansinin yung belt of truth. Pero alam niyo po, kasama pala to talaga. Importante ito sa isang kasuotang pandigma. Okay? Dahil pag sinabing sinturon, ano po ba importansya ng sinturon? Diba? Pag walang sinturon, mahuhubo. Hindi, joke lang. Okay. So sa sinturon po kasi, diba? Dito po, madalas at usual na sinasabit yung mga armas ng isang soldier, okay? Ng isang mandirigma. Okay? So napaka-importante po nito. At sa tatalakayin natin dito, di ba po, tabak ng espiritu, okay? O yung salita ng Diyos, yung nakasukbit dito. Okay? So, ganun ka-importante yung belt of truth. Amen? Diyan po nakasaksak, okay? O nakakip, o yung ating main weapon, okay? Yung tabak ng espiritu. Amen? So, ano po sabi sa Efeso 6, verse 12 to 13? Okay? Ito po, para mas maging malinaw tayo dito, ang kalaban po natin dito ay sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen. So, sa atin po ang malinaw, mga kapatid, okay? Mayroong ginamit sa atin o mayroong ibinigay sa ating kasuotang pandigma. Okay? Meron po. At ngayon, ang pag-aaralan natin ay yung sinturon ng katotohanan. Okay? Sinturon ng katotohanan. Okay? Ano ba itong katotohanan na ito, mga kapatid? Okay? What is truth? Ang sabi po sa Juan chapter 8 verse 31 to 32.
Okay? Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Okay? So, ano po yung katotohanan na tinutukoy dito? Okay? Ito po ba yung, kasi alam niyo po, madalas nating naririnig yung kataga na ito di ba? The truth will set you free, di ba? Kahit sa hukuman, diba? Lagi nating naririnig yan. Ano ba yung katotohanan na ito? Ito ba yung katotohanan na kapag halimbawa meron tayong ginawang mali, meron tayong kasalanan na matagal na panahon nating itinago, okay? Na kinukonsensya tayo, na akala natin ito yung bumibihag sa atin, okay? Na kapag sinabi natin yung katotohanan, makakalaya na tayo doon sa guilty feeling na meron tayo. Pwede. Pwede pong mangyari yun. Amen? Pwedeng ganun po. Tama po. Pero, kung titingnan din naman natin, mga kapatid, halimbawa nga yung tao na yun, in example ko, may kasalanan nga at umamin siya sa kanyang kasalanan at lumaya siya doon sa guilty feeling, diba? So, wala pa rin kalayaan kasi kung meron siyang ginawang kasalanan, siya magbabayad ngayon ng kasalanan na kung saan, hindi pa rin siya malaya. So, kung titingnan natin, hindi complete yung kalayaan na meron dito sa katotohanan ng alam ng sanlibutan. Okay? So, ano po ba yung katotohanan na ito? Okay, basahin po natin. Okay, 1:17. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen? So, yung katotohanan pala dito na tinutukoy ay hindi katotohanang literal. Okay? Dahil yung katotohanang tinutukoy natin dito ay may persona. Okay? May persona ito. Okay? At sabi nga dito sa John 1:17, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen? Kaya yung katotohanang tinutukoy natin dito ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Walang iba na ang tinutukoy natin dito tulad na sinasabi sa John 14:6, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Amen? So maliwanag, mga kapatid, na yung katotohanan na tinutukoy natin dito ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? At totoo naman, di ba mga kapatid, na ang sabi nga, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Amen? At based on our experience at base sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, okay, na sa pamamagitan ni Jesus Christ, nagkaroon tayo ng kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa sumpa ng kasalanan, amen? Kalayaan sa bisyo, kalayaan sa kasamaan, amen? Kalayaan doon sa kalungkutan, kalayaan doon sa kaguluhan, kalayaan doon sa mga bagay na umaalipin sa atin dito sa sanlibutan. Amen? At binigyan niya tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya at isang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya kung titingnan natin, yung katotohanan pala na isinusuot natin dito, yung belt of truth, walang iba yun kundi si Jesus Christ din mismo. Amen? Kaya sa atin, sa laban natin na ito, okay, talaga palang importante at kailangan natin yung belt of truth na to. Amen? Dahil napakaraming katotohanan ginawa ng Diyos. Isa pa yun, napakaraming katotohanan ginawa ang Diyos para sa ating kanyang mga anak. Okay? Na kung minsan, okay, na kung minsan ay nawawala sa isipan natin, lalo na pag umatake na ang dyablo. Okay? Lalo na kapag inatake na tayo ng devil. Okay? Okay?
So, kung titingnan natin, ganito po kasi umatake ang devil eh. Okay? Ang sabi po sa John 8:44, ang diablo ang inyong ama. Okay? Hindi po tayo ang tinutukoy dito. Kasi po dito sa verse na ito, nakikipag-usap po. Nagpipreach po si Jesus Christ. At kasama rin po dito yung mga Pariseo. At dahil nga po, kinokontra, ayaw paniwalaan ng mga Pariseo si Jesus Christ. Okay? Kaya ito ang sinabi ni Jesus Christ sa kanilang, ang diablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Okay? Ang diablo. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan. Sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Amen? Siya po ang ama ng kasinungalingan. Okay? Kaya yung katotohanan na ito po yung madalas atakihin sa atin ng Lord, ng diablo sa laban na ito Amen? Kaya kung minsan, di ba? Kung minsan ay parang feeling natin natatakot tayo na lumaban, natatakot tayong magpagamit sa Panginoon. Okay? That's because pinapasok tayo ng devil ng mga kasinungalingan niya. Okay? At nakalimutan natin unang-una, meron nga pala tayong belt of truth. Meron nga pala tayong sinturon ng katotohanan na dapat nating isuot. Okay? At ngayong gabi, okay, isuot natin ito. Okay? Isuot natin to hanggang sa matapos yung pakikipaglaban natin dito. Okay? Ano po ba yung mga kasinungalingan na mga binabanggit ng diablo dito? Napakadami po Okay? Na sinasabi ng diablo na God will forsake us in this battle. Okay? Kaya kung minsan natatakot tayo Okay? Kung minsan natatakot tayo na mag-commit sa Panginoon, na maglingkod sa Panginoon dahil akala natin pag tayo ay nag-commit, tayo ay naglingkod, sariling battle natin yun. Nakala natin ay pababayaan tayo ng Panginoon at yun yung pinapasok ng devil sa isipan natin. Kaya hesitant tayo na maglingkod Pero alam niyo po, ito po ang isang katotohanan na dapat natin panghawakan. Okay? Ngunit, sabi nga po sa 2 Thessalonica, chapter 3, verse 3, ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masasama. Amen. Sabi nga, tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masasama. Amen. So, labo. Okay? Kung titingnan natin kung panghahawakan lang talaga natin yung mga katotohanan na pangako ng Diyos sa atin, never tayo matatalo ng devil Never tayo matatalo at makukonvince na maging tameme na lang tayo. Okay? At kung ang binabalibag sa atin ng devil, na God will forsake us, na hindi niya tayo sasamahan sa laban na ito, hindi po. Ang sabi nga, kasama natin siya. Tapat ang Diyos. Okay? Siya ang mag-iingat sa atin laban sa masasama. Amen. Sa laban na ito, hindi tayo nag-iisa, mga kapatid. Kaya sa laban na ito, sa paghayo natin, okay, sa pangangaral natin ng mabuting balita, sa mga mahal natin sa buhay, hindi lang ikaw yan, mga kapatid. Kasama mo si Jesus Christ. Kasama mo ang Diyos. Siya ang mag-iingat sa iyo. At ang sabi rin sa Hebreo 13:5, basahin na lang natin yung naka-underline, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Amen. Yan yung katotohanan, mga kapatid, para sa atin na ginawa ni Jesus Christ at pangako ng Diyos sa atin. Okay? Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Hindi lang ito sa mga panahon ng pagsubok, mga kapatid. Hindi lang ito sa panahon ng mga krisis. Okay? Kahit sa paghayo natin, kahit sa pakikipaglaban natin, okay? Kahit sa pangangaral natin, kasama natin ang Diyos. Amen? Kasama natin siya. Kaya yung takot na meron tayo, yung pag-aalinlangan, yung mga hesitations natin,
na parang akala natin tayo na lang mag-isang lalaban dito. Hindi po. Bukod sa kasama natin ang buong community, bukod sa kasama natin ang lahat ng mga kapatid natin dito, higit sa lahat, kasama natin si Jesus Christ sa laban na ito. Amen? Kasama natin siya. Amen. Ano pa po yung mga kasinungalingan binabalibag sa atin ng devil? Okay? Sinasabi ng devil, wala tayong kakayanan. Okay? O wala tayong sandata para matalo yung kalaban o para manalo tayo sa laban. Okay? Hindi rin. Sinasabi natin na wala akong talent, hindi ako magaling magsalita. Okay? Wala sa akin yung skills na dapat para sa isang mangangaral. Okay? Para sa isang lingkod ng Diyos o lingkod ng Panginoon. Okay? Lagi sinasabi ng devil sa atin 'yan. Okay? Diyan ka na lang, hindi ka para diyan. Okay? Hindi ka para dito. Okay? Sinasabi ng devil, kaya na nila 'yan. Okay? Kaya na ng mga kapatid mo 'yan. Hindi na nila kailangan ng tulong mo kasi wala ka naman ding maitutulong. Hindi po totoo yan. Isang kasinungalingan po yan, mga kapatid, na sinasabi sa atin ng devil. Sabi nga ulit natin, isuot natin yung sinturon ng katotohanan. Ano po ang katotohanan na sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus? Sabi po sa 2 Korinto, chapter 10, verses 4 to 5, ang sandata namin, sabi ni Pablo dito, ang sandata namin ay pakikipaglaban. Sa pakikipaglaban ay hindi makamundo. Okay? Kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Amen. So, in this battle, mga kapatid, okay? Nasa atin to eh. Ano ba yon? Yung kapangyarihan ng Diyos. Okay? Kapangyarihan ng Diyos. It's the Holy Spirit. Okay? At the first place, tinanggap natin si Jesus Christ na nakipag-isa tayo sa Diyos, nakipag-isa tayo kay Jesus Christ, nasa atin na yon. Amen? Nasa atin na yon. Okay? Yung nag-convince sa atin na turo kung bakit kailangan natin si Jesus Christ, na kailangan natin siyang tanggapin, yung turo na nag-convince sa atin na tanggapin ang Diyos, yun din, yung turo na dapat nating ibahagi sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa. Amen? Ibig sabihin kasi kapag kasi tayo, hindi naman din tayo matik na pinanganak dito na mayroon agad na pananampalataya sa Diyos. Amen? Nakapakinig tayo ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Nakapakinig tayo ng makapangyarihang salita ng Diyos. Amen? At the same word, okay? Yung parehong mabuting balita na tinanggap natin, at ito din yung ibabahagi natin. Amen? Amen? So, kung paanong nalaman natin na tayo ay ligtas, kung paano tayo naligtas, kung nalaman natin na mahal tayo ng Diyos, yun din ibabahagi natin. Hindi kailangan magmula sa karunungan natin ito, mga kapatid. Hindi ito dapat magmula sa sariling pagre-research lang natin. Kasi wala na pong iba. Okay? Lalo ngayon, sa community, wala tayong ibang itinuturo kundi si Jesus Christ. Amen? Kumbaga sa isang boxing, bugbog na tayo sa salita ng Diyos. Bugbog na tayo sa pangalang Jesus Christ. Bugbog na tayo sa salitang grace. Okay? So nasa atin na to. Kung ito ay nasa puso natin, yung mabuting balita tungkol kay Kristo, nasa atin na yun. Amen? Ibabahagi lang natin. Amen? Kaya yung sinasabi ng devil na wala tayong kakayanan, sinasabi natin na wala tayong alam, hindi po totoo yan. Okay? Oo, sabihin na natin na hindi pa natin kabisado ang lahat ng Bible verses. Pero alam niyo po, yung mag-testify lang tayo kung paano binago ng Diyos ang buhay natin, napakalaking, na po nun, mga kapatid. Isang napakalaking weapon na po natin yun
upang itong kapatid natin na ito na makakapakinig ng iyong testimony kung bakit ka o kung paano ka binago ng Panginoon, kung paano ka iniligtas ng Diyos. Okay? Malaking patama yun, mga kapatid. Malaking bala natin yun sa mga kapatid nating wala pang pananalig sa Diyos. Okay? Baka nga sa pamamagitan pa ng testimony natin, di ba? Nandun pala yung mga salita. Okay? Nandun pala yung hinahanap niyang pruweba, nandun pala yung hinahanap niyang mga salita upang paramdaman niya yung pag-ibig ng Diyos. Okay? In that way, nanalo tayo. Okay? Kasi nga laban natin dito is to win souls. Okay? Hindi naman dapat, di ba, magapi si Satan kasi defeated na siya 2,000 years ago. Defeated na yan. Ang ginagawa lang niya, dinedelay tayo. Ang ginagawa lang niya, gusto niya huwag tayong magamit ng Diyos. Pero pag nagamit tayo ng Diyos, naku, di ba? Nagamit tayo ng Diyos at merong taong nakapakinig at tumanggap dahil sa pangangaral mo, dahil sa testimony mo, dahil sa sharing mo, aba, panalo ulit tayo dun, mga kapatid. Okay? Dahil we win souls. Okay? Napanalo natin yung kaluluwa ng kapatid na to, na tumanggap kay Jesus Christ. Amen? So, sa laban natin to, huwag nating hayaan ang devil. Okay? Huwag nating hayaan yung devil ang kumontrol sa buhay natin. Huwag nating hayaan na yung devil makumbinsi tayo na huwag maglingkod sa Diyos. Na makumbinsi tayo na mamuhay na lamang sa pag-aalinlangan at takot. Okay? Okay? So, sa ngayon, ito yung mga katotohanan na dapat nating panghawakan, mga kapatid. Every time na inaatake tayo ng devil. Amen? Ano pa yung sinasabi ng devil na wala tayong pakinabang sa Diyos, okay? Na wala tayong kwenta. Okay? Kasi nga, na ordinaryong tao lang ako, hindi naman ako pastor, hindi naman ako preacher, wala akong kwenta, member lang ako. Okay? Wala akong talento, wala akong... Isang malaking kasinungalingan po muli yan, mga kapatid. Huwag nating iisipin na hindi tayo mahalaga sa Diyos. Huwag nating iisipin na ang pastor lang, preachers lang, music ministers lang, o yung mga nasa ministry lang ang mahalaga sa Diyos. Hindi po. Lahat po ng nakipag-isa kay Jesus Christ ay mahalaga sa Diyos. At kung tutuusin, kahit nga hindi pa tayo mga anak ng Diyos, okay? Kahit hindi pa nga tayo mga mananampalataya ni Kristo, mahal na tayo ng Diyos lahat eh. Kaya nga ibinigay ng Diyos si Jesus Christ eh. Amen? So tayong lahat ay mahalaga na sa Kanya. Amen? Tayong lahat po lubos na minamahal ng ating Diyos. Amen? At ngayon po, ang sabi sa John 1:12-13, hindi lang tayo basta members. Kung tayo po ay nakipag-isa na kay Jesus Christ, hindi lang tayo basta mga attendees. Okay? Huwag natin titingnan niya na parang napakababa ko compared naman kay brother ganito, compared kay sister ganito. Hindi po. Okay? Lahat po tayo, ang sabi sa John 1:12-13, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. So tayo pong lahat, pastor, preacher, okay? O kung anumang parte natin sa ministry, o kung wala pa tayo sa ministry, kahit huwag nating tingnan na may pinagkakaiba yun, mga kapatid. Sa mata ng Diyos, tayo pong lahat ay anak niya. Okay? Tayo pong lahat ay precious sa Kanya. So, wag nating papansinin ng devil kung sinasabi na wala tayong kwenta. Okay? Na wala tayong pakinabang. Okay? Na wala tayong maitutulong. O, kumbaga, napakababa natin compared sa isang kapatid natin ito. Hindi po. Okay? Huwag natin tingnan yung bagay na yun. Tayo pong lahat ay anak ng Diyos. At ibig sabihin din po nun,
pantay-pantay po ang tingin sa atin ng Diyos. Ibig sabihin din po nun, tayo pong lahat ay precious sa Kanyang paningin. Amen? Walang favoritism ang Lord. Walang favoritism ang Diyos. Lahat tayo mahal niya. Lahat tayo importante sa Kanya. Amen? At pagiging anak ng Diyos din natin, ibig sabihin po, tayo po ay parte ng katawan ni Kristo. Okay? Parte tayo ng katawan ni Kristo na dapat may gampanin tayo. Na meron tayong gampanin na dapat gampanan. Amen? Maliit man o malaking bagay, napaka-importante po niyan sa katawan ni Kristo o sa iglesia. Amen? Kaya wag tayong wag natin pakinggan yung mga kasinungalingang sinasabi sa atin ng devil. Okay? Wag natin pakinggan yung mga bagay na yan. Ang pakinggan natin yung katotohanan ng mga sinabi ni Jesus Christ sa atin. Ang lagi nating pakinggan, yung mga pangako na ibinigay ni Jesus Christ sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sinasabi pa ng devil, minsan, diba? Makasalanan tayo, hindi tayo dapat karapat-dapat na maglingkod. Okay? So, kung minsan may ganun pa diba? Parang sinasabi, ito yung past mo diba? Makasalanan ka. So, you are not worthy. Okay? Hindi ka karapat-dapat na maglingkod sa Diyos kasi ito pinanggalingan mo diba? So, hindi. Kasinungalingan po muli yan, mga kapatid. Okay? Kasinungalingan po yan. Ano po ang sabi sa Efeso 2:8-9? Kapag ito po ang sinasabi sa atin ng devil, na sinasabi, makasalanan ka, ito ka dati, hindi tayo karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na sinasabi natin, gusto natin maglingkod, pero dahil sa atake ng Diablo, sinasabi niya na hindi ako karapat-dapat, suot natin yung sinturon ng katotohanan. At ang katotohanan, tungkol doon sa binabalibag ng Diablo na yan. Ang sabi sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Amen? Ano po yung katotohanan na to? We are saved. Ibig sabihin, kapag we are saved, pinawalang sala na tayo. Amen? Ligtas tayo, mga kapatid. At ang sabi nga dito, ang kaligtasang ito. Okay? Yung kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos. O yung kaligtasan na meron tayo, ito po ay bigay ng Diyos sa atin. Okay? Hindi po ito mula sa ating sarili. Kaya every time na naiisip natin to, every time na umatake ang Diablo sa pamamagitan nito, alisin natin yan. Okay? Lagi nating isipin, ang kaligtasan ko ay mula kay Kristo. Hindi ito dahil sa ginawa ko o dahil sa gagawin ko at ginagawa ko, kaya ako ligtas. Hindi po. Kaya kung tayo po, naisip natin na makasalanan tayo dati, opo, lahat naman po tayo makasalanan dati. Lahat naman po tayo ay may mga flaws. Okay? Lahat po tayo ay may mga limitations at mga kamalian sa buhay. Amen? Lahat tayo. Kahit pastor pa yan. Okay? Wala pong banal. Okay? Wala pong santo dito. Okay? Pinapaging banal tayo ng Diyos. Amen? God's grace pa din po yun. Okay? Kaloob pa din ng Diyos yun. Amen? Kaya yung kaligtasan na meron tayo, hindi dahil sa ginawa natin yan. Okay? Yung kaligtasan na meron tayo ay biyaya mula sa Diyos. Biyaya yan mula sa Diyos. Kaya wag nating iisipin, mga kapatid, na tayo ay hindi karapat-dapat. Karapat-dapat po tayo. Dati. Okay? Nung tayo ay makasalanan pa, pero nung nakipag-isa na tayo kay Jesus Christ, okay? Iba na ang tingin sa atin ng Diyos. Hindi na makasalanan. Ang nakikita sa atin ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus Christ din mismo. Amen? Yun yung bunga ng kaligtasan din natin, mga kapatid. Napawalang sala tayo.
naging karapat-dapat na tayo sa paningin ng Diyos. Amen? So, sa ngayon, atake na naman ng devil. Ano naman yung kasinungalingan sasabihin niya? Pag nagkamali ka, kasi nga, we're not perfect. Diba? Minsan, nadadapa tayo, sasabihin ng devil, naku, nagkamali ka, kasala ka. Okay? Hindi ka nakarapat-dapat. Wala na yung kaligtasan mo. Okay? Hindi ka nakarapat-dapat. So, diyan ay darating na mahihiya ka na ngayon maglingkod. Diyan ay yung darating na mahihiya ka na ngayon sumamba, magpuri. Okay? Diyan na yung darating na para manlalamig ka dahil nagpadaya ka sa sinasabi ng devil. Okay? Na makasalanan ka na. Okay? Ulit. No. Tanggalin po natin yan, mga kapatid. Okay? Gaya ng sabi ko kanina, ang kaligtasan natin ay buhat sa Diyos, mula sa Diyos. Hindi mula sa ating sarili. Amen? Siya ang may hawak nito. Hindi sa kung ano ang gagawin natin. Kung nakagawa tayo ng hindi karapat-dapat, hindi tayo nakagawa tayo ng mali, nawawala yung kaligtasan natin, ibig sabihin, kung gano'n ang perspective natin, ibig sabihin, hawak natin ang kaligtasan natin. Amen? Pero ang katotohanan po, mga kapatid, hawak ni Jesus Christ ang kaligtasan natin. Ibig sabihin, madapa man tayo, magkamali man tayo, ang kaligtasang meron tayo, okay, ay na kay Jesus Christ na kailanman hindi nagkakamali. Okay? Hindi nadadapa. Amen? Kaya nga sabi niya rin sa kanyang salita, ang kaloob ng Diyos at ang pagtawag niya, hindi siya nagbabago ng isip dito. Kaya ang sabi sa John 8:34-35, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Amen? Tayo pong lahat na tumanggap kay Jesus Christ at nakipag-isa sa Diyos kay Jesus Christ ay anak na ng Diyos. Amen? At sabi, ang anak ay kabilang magpakailanman. Saan? Sa sambahayan. Okay? Sa sambahayan ng Diyos. Amen? Kabilang siya sa sambahayan ng Diyos. Ibig sabihin, once you are saved, you are always saved. Amen? Once na ikaw ay nakapag-isa kay Jesus Christ, naligtas ka, ang kaligtasan ito ay hindi na mawawala sa iyo. Amen? Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kaya yung mga binabalibag ng diablo na yan, na alam kong may mga iba pang binabalibag, panghawakan lang natin. Yun po sinasabi na pag sinuot natin yung sinturon ng katotohanan, panghawakan natin si Jesus Christ. Siya po yung katotohanan. At panghawakan natin ang lahat ng ginawa ni Jesus Christ sa buhay natin. Okay? Yung kaligtasan, yung buhay na ganap at kasiyasya, yung buhay na walang hanggan. Okay? Yung kapangyarihan na binibigay niya sa atin, lahat po yan, katotohanan. Ibig sabihin, kapag ito umatake ang diablo, balibagin din natin, atakihin din natin ang katotohanan na ibinigay sa atin ni Jesus Christ. Okay? At alam niyo po, isa pang maganda dito, mga kapatid, ito yung katotohanan din na dapat nating lagi nating isusuot. Okay? Ang mga panalangin natin ay pinakikinggan ng Diyos. Okay? Ito po yung isa sa pinakamahalagang katotohanan na dapat nating panghawakan sa laban na ito. Okay? Na ang panalangin natin ay palaging pinapakinggan ng Diyos. Sabi po sa John 9:31, alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit, pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Okay? Ano po ba'y kalooban ng Diyos? Ang manalig sa Kanyang sinugo o sumampalataya kay Jesus Christ. Ibig sabihin, sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya ni Kristo, ang bawat panalangin po natin ay pinapakinggan ng Diyos. Yan po ang katotohanan. Kaya minsan darating yung punto na parang, parang nagkamali ako kanina. Parang hindi ako pakikinggan ng Diyos, panalangin ko, hindi po. At isa sa magandang advantage nito sa laban natin ito, mga kapatid, if we need strength, okay, pray. Okay? Ipagkakaloob ng Diyos yan. If we need wisdom, pray.
Okay? If we need hope, kapait yung pag-asa, let's pray. Okay? If we need love, pray. If we need patience sa laban na ito, pray. If we need perseverance, pray. Okay? Kung kailangan natin ng lakas ng loob, pray. Amen? Yun po yung isa sa magandang katotohanan na meron tayo ngayon. So, kaya nga, every time na tayo po ay lalaban, okay? Every time po tayo na meron tayong kaluluwa na gustong nating makakilala sa Diyos, okay? We have to pray first. Amen? At ang maganda doon, pinakikinggan ng Diyos ang panalangin natin. Kung natatakot tayo, kung sa tingin natin nagkukulang tayo sa karunungan, sabi nga, manalangin ka, humingi ka ng karunungan. Kung ikaw ay parang nawawalan ng pasensya, manalangin ka, humingi ka ng patience. Okay? Humingi ka ng lakas ng loob, humingi ka ng pag-ibig, humingi ka ng kapayapaan, humingi ka ng pag-asa. Amen? Humingi ka ng kalakasan sa Panginoon. Yan po, napakalaking advantage niyan sa atin mga kapatid. Amen? Kaya nga, sabi rin sa Josue 1:9, chapter 1 verse 9, sa pakikipaglaban po natin na ito mga kapatid, sabi, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen? Sa laban natin na ito, sa paghahayo natin ito, sa pangangaral natin ng mabuting balita na ito, tandaan natin saan man tayo mapunta. Sabi ng Panginoon, huwag tayong matatakot dahil kasama natin siya. Okay? Kahit saan man tayo magpunta. Kasama natin siya. Siya ang magbibigay sa atin ng katatagan. Okay? Upang mapagtagumpayan natin yan. Amen? So, sa laban natin na ito, okay? Kaya, yung mga binabalibag ng devil na yan, lagi nating isipin, kung mahayo man tayo, sa pinsan natin, kapatid natin, sa asawa natin, okay? Kahit pa nasa isang tahanan lang tayo, sa isang bahay, kung ito po ay gagawin natin, ay ipapangaral ang salita ng Diyos, kasama natin si Jesus Christ. Amen. Kasama natin ng Diyos. Siya ang magbibigay sa atin ng karunungan, siya ang magbibigay sa atin ng lakas. Kaya nang sabi ko kanina, before tayong gumawa ng hakbang, before tayong magsalita, before tayong gumawa, okay? Pray. Amen? Humingi tayo ng power sa Panginoon upang yung pangangaral natin, yung paghayo natin ito, okay? Talagang maging sure win na magtagumpay ito. Amen. Hallelujah. So, ano pa po ang sabi? Sa John 6:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen? So, this verse, assuring us, kaya binibigyan tayo ng assurance ng Panginoon. Sabi nga kanina, di ba, kasama natin ang Diyos sa laban na ito. At yung Diyos na yon, walang iba kundi si Jesus Christ. Sabi nyo, napagtagumpayan na niya yung sanlibutan. So, ibig sabihin, alam niya na yung mga solusyon. Alam niya na yung mga sikreto dito sa sanlibutan upang paano mapagtagumpayan. Amen? Napagtagumpayan niya na yan. Amen? So, kasama pa natin siya. Okay? So, wag nating tingnan na matatalo tayo. Wag nating tingnan na mabibigo tayo. May time na sa ngayon, na may mga kaluluwa na tinatanggihan tayo, normal po yan. Maraming tao talaga na biblical din yan, na maraming hindi maniniwala. Tulad ng panahon ni Jesus Christ, kahit yung mga Pariseo, hindi naniniwala sa Kanya. Amen. Hindi naniniwala sa Kanya. Pero alam niyo po, hindi dapat maging dahilan yun upang panghinaan tayo ng loob. Hindi dapat maging dahilan yun para
matakot tayo. Amen? So, sa atin, sabi nga lang, tuloy ang laban. Amen? Ituloy natin yung takbuhin natin. Okay, may tumanggap man o hindi. Ang sabi nga, push the rock. Amen? Ang Diyos ang bahala diyan. Amen? Kung tayo ba na itinanggap niya, hindi naman tayo ang pinahiya. Okay? Hindi naman tayo yung hindi tinanggap ng tao na yun, kundi si Jesus Christ. Okay? Basta sa atin, magpagamit lang tayo sa Panginoon. Amen? At siya na yung gagawa ng iba pa. Sa atin lang, pag dito tayo dinala ng Panginoon, at sa tingin natin kailangan nating mangaral, at sa tingin natin kailangan natin itong hayuan, magpagamit tayo sa Panginoon at huwag tayong matakot dahil kasama natin si Jesus Christ. Amen? Kalawang Kronika 20 verse 15, sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Amen? Kasi kung titingnan natin, lahat ng mga katotohanan na binanggit natin kanina, mula sa Diyos lahat yun. Amen? Mula sa Diyos lahat yun. Kaya wag nating akuin na parang kung tayo tinanggihan, parang ito ay katalunan natin, tayo ay nabigo. Hindi po. Hindi po. Ang Diyos po. Okay? Sa Diyos po. Sa Diyos po yun. Amen? Kalooban niya, kung mangyari man yun, kalooban niya yun. Amen? At gayon din naman, kung may taong tayo na tumatanggap din sa Kanya, ang Diyos din po ang may dahilan nun. Ang Diyos po ang lumaban doon. Amen? Ang Diyos po ang nangusap doon. Amen? Siya po. Kumbaga sa atin lang, every time, gaya na sabi ko kanina, magpapagamit lang tayo. Siya ang mag-i-equip sa atin, siya ang magbibigay sa atin ng power, siya ang magbibigay sa atin ng wisdom, okay? Siya ang magbibigay sa atin ng courage, lahat-lahat ng pangangailangan natin. Amen? So, sa laban na ito, okay, hindi lang tayo, kundi kasama natin ng Diyos. Kaya nga sa laban natin na ito, ang gusto lang natin, ang gustong ipahiwatig sa atin ng Panginoon at ang mensahe sa atin ng Diyos, sabi nga sa Efeso 6:11, gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Amen? So sa laban natin na ito, hindi po tao ang kalaban natin. Okay? Kundi ang Diablo. At kung umatake ang Diablo, atakihin niya yung isipan natin. Bibigyan niya tayo, atakihin niya ng mga pawang kasinungalingan. Okay? Mga kasinungalingan na pang-counter lang natin dito ay yung katotohanan na mula kay Kristo. Amen? So sa atin, bilang mga warriors of Christ, mga lingkod ng Panginoon, amen? Sa atin, may ibinigay sa atin ng Diyos na kasuotang pandigma. Kailangan lang natin itong isuot. Okay? So ngayong gabi, ang pinag-aralan natin yung belt of truth. At ito po yung magiging serye din natin sa mga susunod pa na Miyerkules. Matututunan natin at mapapag-aralan natin yung iba pang mga sandatang pandigma na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? So, sa ngayong gabi, sana po tayo pong lahat ay pinagpala ng Panginoon. Tayo pong lahat ay nagkaroon ng lakas ng loob. Tayo pong lahat ay nagkaroon ng mas matatag na pananampalataya. Hallelujah. At samahan niyo po ako sa isang panalangin. Aming Diyos, aming Ama, lubos kami nagpapasalamat, Panginoon, sa gabi na ito. At aming Ama, pinapanalangin namin at tinataas namin sa inyo, Lord, na bigyan mo kami, Lord, ng lakas ng loob. Bigyan mo kami, Lord, ng katatagan. Bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon. Bigyan mo kami ng desire, Lord, upang maglingkod sa iyo, Lord. Na magpagamit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Upang ang buhay kong ito ay magamit mo upang marami pang tao ang makapakinig, marami pang tao ang makakilala sa iyo. Alam namin, Panginoon, na mahirap, pero alam namin, Panginoon, na sa tulong mo at sa biyaya mo, Panginoon, ito'y mapapagtagumpayan namin. Dahil alam namin na wala kaming magagawa kung walay sa iyo.
At alam namin ang lahat ng kakulangan na meron kami, Panginoon, alam namin na ito ipoprovide mo sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. At ngayon din, mga kapatid, sa lahat po ng mga manonood dito na wala pang pananampalataya at pananalig sa Panginoon, samahan niyo po ako sa isang panalangin ito. Aming Diyos, sa gabi na ito, itinataas ko po ang aking buhay, ang aking sarili, na binubuksan ang aking puso at kayo pinapapasok ko sa aking buhay, Panginoon. Kayo na po ang maghari sa buhay kong ito. Ayoko na po sa mundo o sa buhay na puno-puno ng takot, ng kaguluhan at pangangamba. Aming Diyos, inaalay ko po sa iyo ang buhay ko. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko na po ang kaligtasan na inaalok niyo sa akin. Maraming salamat, O Diyos. At gayon din, itinataas po, Panginoon, ang buong pamilya ko. Na sa oras na ibibigay mo, Panginoon, sa iyong tinakdang oras, alam ko na makakakilala din sila sa iyo. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyong papuri, pasasalamat. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa oras pong ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na may karamdaman at maniwala po tayo. Sabi nga po, ang sino mang mapatungan ng kamay ng mga mananampalataya, ang mapatungan ng kamay na ito ay gagaling. So sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon at ating i-claim na tayo'y pinagaling na ng Panginoong Hesus. Sa'yo lumalapit, na sa'yo ang pag-asa. Tinataas sa'yo ang damdamin kong naghihirap. Ay di nagbabago. Ang karagatan ko, nilingap mo ng lubusan. Sa'yo nananangan at kahit kailan hindi ka nagbago at hindi kinalimutan kailanman. Di mo ako pinababayaan ni minsan. Mga pangako mo'y di nagkulang sa lahat ng aking pangangailangan. Hindi ka nagbago at hindi kinalimutan kailanman. Di mo ako pinababayaan ni minsan. Mga pangako mo'y di nagkulang sa lahat ng aking pangangailangan. Sa'yo nananangan at kahit kailan. Ayan, nawa po napagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan. Hallelujah, praise you Jesus, hallelujah. Ngayon naman po, ituon po natin ang ating puso, ang isipan sa ating Panginoon at tayo'y manalangin. Hallelujah.
Ama naming banal, maraming salamat at naging matagumpay na naman ang sama-sama naming pagpupuri at pasasalamat sa pamamagitan ng live streaming na ito. Maraming salamat, Ama, sa mga salita mong nagbibigay sa amin ng panibagong sigla, panibagong lakas, panibagong pag-asa. Salamat na sa kabila ng pandemic na ito na aming nararanasan, ay lagi kang nakasubaybay, lagi mo kaming sinasamahan, at lagi mo kaming hindi iniiwan. Maraming salamat, Ama, sa buhay at lakas na ipinagkakaloob mo sa aming pastor at ng buo niyang pamilya na laging nakasuporta sa kanyang mga layunin sa ipagpapalaganap ng iyong mga salita upang mapapurihan ka, Ama, at upang madakila ang pangalan mo. Maraming salamat, Ama, sa pagkakaloob mo ng financial blessings sa aming community, ang lingkod. Maraming salamat din, Ama, sa financial blessings na ipinagkakaloob mo sa aming lahat na manggagawa at ng mga dumadalo. Maraming salamat, Ama, sa pagkakaloob mo ng power, wisdom sa teaching at preaching ng aming mga fellowship preachers. Maraming salamat, Ama, sa iyong walang hanggang pag-ibig na ipinadadama mo sa amin upang kami patuloy na makapaglingkod at ang pag-ibig mo na nagbubuklod sa amin upang lagi naming maisabuhay ang mga pag-ibig na ito at maipadamaran namin sa aming mga kapatiran. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Ama. At lagi kang nandyan. Lagi kaming sinasamahan sa lahat ng pagsubok. At ikaw lagi ang aming inaasahan. Ikaw lagi ang aming pag-asa sa katagumpayan ng mga pagsubok na aming nararanasan. Hallelujah. Praise you, Jesus. Loobin mo, Ama, na ang pandemya na ito ay mawakasan na upang lalo kaming magpupuri at magpapasalamat sa iyo, Ama, sa katagumpayan ng lahat ng mga nais mo sa iyong mga anak. Salamat, Ama, sa pagkakaloob mo ng pagnanasa sa aming mga kabataan na makapaglingkod sila sa pamamagitan na kanilang karunungan at kaalaman sa pagpupuri at pagpapasalamat at sa kung ano man yung mga kaalamang nais nilang maitulong upang mapapurihan ka, Ama, upang mapasalamatan ka sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng bagay na ipinagkakaloob mo, sa kagalingan ng mga may sakit, sa kalakasan ng mga nanghihina ang loob, sa panibagong pag-asa na pinagkakaloob mo sa bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah. Nawa, Ama, ang mga kapatid namin nanghihina ang kalooban, Lord, ikaw po ang magbalik ng mga pagnanasa nilang makapakinig ng iyong mga salita. Hallelujah, upang patuloy kanilang papurihan, upang patuloy kanilang pasalamatan. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng bagay na ipinagkakaloob mo dahil wala kaming tatanggapin malibang ipagkaloob mo. Maraming salamat, Ama, at muli ka naming papurihan, pasalamatan, at wala kaming itataas kundi ang iyong pangalan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Ayan. Announcement po. Muli po tayo magkikita sa susunod ng Miyerkules sa ganito ding oras, 6 to 8 p.m. via live streaming din po. At ang Sunday Fellowship po, 9 to 11 a.m. via live streaming din po. At mamaya po, pagkatapos nitong ating midweek fellowship,
meron pong special program para doon sa mga nagtapos ng Season 1 ng Asin at Ilaw Online Fellowship. At bukas naman po, August 20, panibagong season na naman po ng Asin at Ilaw, 8 to 9 p.m. Suportahan po natin tayong mga nakatapos na dun sa season 1, suportahan po natin ang susunod na season dahil ang mga salita na ating mapapakinggan nakapagdudulot naman sa atin ng panibagong kalakasan, ng panibagong sila. Hallelujah, praise you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ayan po tema ng ating community. Ang pastor natin, mahal natin. Ang community natin ang lingkod, mahal natin. Ang pamilya natin, mahal natin. At dahil tayo nabubuhay na sa pag-ibig ng Diyos, ang walang pag-ibig ng Diyos, hallelujah, tayo'y one in love, one in Christ. At dahil sa pag-ibig na yan, na nag-uudyok sa atin upang magpatuloy, we are getting stronger as love gets deeper. Hallelujah. See you po sa susunod na pagtitipan. Family that loves, 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 loves one another. We're family that cares, cares, cares for sisters and brothers. In sunshine or rain, we will love just the same. We're family that loves, 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 loves one another. We're family that loves, 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 loves one another. We're family that cares, cares, cares for sisters and brothers. In sunshine or rain, we will love just the same. We're family that loves, 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 loves one another. In sunshine or rain, we will love just the same. We're family that loves, 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 loves one another. We're family that loves, 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 loves one another. We're family that loves, 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 loves one another. Isang mapagpalang gabi po para sa ating lahat. Patuloy po nating baunin ang pagpapala